At hiniling po natin yung mga kabataan na para hindi po yan na magliliwaliw doon sa bukid, inyo pong papuntahin dito sa harapan, maminamahal. Tulad ng ating ginagawa tuwing tayo po ay makikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung ating mga beloved children's choir, kindly lang po, pumunta po kayo dito sa harapan para pakinggan po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin po nating pinagpalang mga aral. Tayo po natin tumayo at alirto tayo maminamahal. Amen! Praise the Lord! Palakpakan muna natin ng malakas ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang buong pagkakataon natin pong pinagagaloob sa ating beloved preacher, Father Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. God bless you so much, our beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po'y magtaas ng ating pong mga dalawang kamay. Tanda ng ating pong pagpapasakop, pagpapakumbaba sa banal na harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay dumulog sa trono ng biyaya na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Opo dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Isus sa hapang ito. Patuloy ka namang mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong mabanal na salitang ito, na dadalhin ng iyong abang lingkod at tunay na saganang sa akin, mahal na Panginoon, wala pa akong magagawa. Sa iyo lamang ako maasa, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong walang hanggang karunungan. Huwag nawa ako ang makita, mahal na Panginoon, kundi walang hanggang pag-ibig, kapangyarihan. Mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kasangkapanin mo lamang yung abang lingkod, mahal na Panginoon. Ngunit bago ang lahat, sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming pong mga minamahal na mga manggagawa, mahal na Panginoon, hallelujah, habang aming hiningi ng kapatawaran, lalo ng abang lingkod, sa lahat ng aming pong pagsalangsang, mga kahinaang na pagbibigyan, mahal na Panginoon, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs, cast out right now, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Malakas na amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po'y makabalik sa ating mga kinauupuan, mga minamahal ko. Tayo po'y mag-ready, mga minamahal. Take down notes, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, para atin pong mabalikan, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahalagang aralin, mga minamahal ko na inihanda ng mga Panginoon sa hapong ito. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin iparinig sa mga Panginoon yung ating pong matutunog, malalakas na mga palakpak, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Amen? A lively audience, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, nakakahawa. Amen? Pati na mga tumatayo, mga minamahal ko, ay talagang nabibigyan ng mga minamahal ko ng panibagong sigla. Mga minamahal ko, amen? Bagamat may mga talagang dinaan ng karamdaman, medyo nanghihina pa ang kanilang mga physical, mga pangangatawan. Pero sa inyong malakas na pagpapalakpak, mga minamahal ko, hallelujah, yung inyong lively response, mga minamahal ko, hallelujah, yan po, mga minamahal ko, yung nagbibigay sa amin, mga minamahal ko ng strength, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Dalmeda. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear at ang kanilang pong mga anak kay Narian. To the whole beloved Almeda children, mga minamahal ko, upang sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ang pumasan, mga minamahal, maging katuwang, mga minamahal ko, habang patuloy, mga minamahal ko, ang ating pong pagmimisyon, ang ating pong banal na iglesia sa pagmimisyon, mga minamahal ko, ang pamamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong Kinapal. At ably assisted po, mga minamahal ko, ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ni beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon,
Amen. Sa inyo po, aking po mga iniibig at ginigili ng mga kapatid sa mga Panginoon. Hallelujah. A blessed afternoon. Kayo pong pinapaabot. And of course, sa ating pong mga Facebook Live viewers, mga minamahal ko, at ganin doon sa ating YouTube channel, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At let's get started, mga minamahal ko, sapagkat medyo mahaba-haba ang ating pong magiging tema, mga minamahal ko. Hallelujah, sa hapong ito. At no worries, mga minamahal ko, sapagkat medyo plenty. Mahaba-haba pa ang ating pong oras, mga minamahal ko. Pumalakpak muna tayo, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let's take a look, mga minamahal ko, ating tunghayan, mga minamahal ko, magiging paksa ngayon pong hapon ito, mga minamahal ko. Hallelujah. At pamagatan po natin, mga minamahal ko, yung ating pong magiging tema ng everybody's share in the edification of the church. Sa wikang Tagalog, mga minamahal ko, ang kanya-kanyang ambag, amen? Amen? Para sa pagpapatibay ng iglesia. So maliwanag po yun. Tayo po ay tinawag, mga minamahal ko, na-discuss natin ng mga nakaraang pag-aaral, mga minamahal ko, na tayo po ay tinawag para i-promote, protektahan ang unity of the church. Amen? Para sa mga gawa ng kaaway, mga minamahal ko, na walang ginawa kundi magtanim, mga minamahal ko, ng pagkababahagi, discord among the brethren, mga minamahal, pagkakaalitan. Yun naman talaga ang purpose ni Satan. Satan came to steal and to destroy. Amen? At ngayong hapon na ito, mga minamahal ko, tayo rin po, mga minamahal ko, ay nais-aralan naman ng Panginoon, sapagkat kami lamang po'y kinakasangkapan dito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Para maipabatid, mga minamahal ko, sa atin, mga minamahal ko, na tayo pong mga anak ng Diyos ay may responsibilidad sa kanyang banal na iglesia. We are called to share. Tayo po'y tinawag para magbigay ambag. Amen? Hindi po, mga minamahal ko, tinutukoy dito yung ambag pinansyal. Amen? Sapagkat hindi lahat po ng ambag ay puro pera. Amen? Palakpakan po natin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. We are called to share, to do our part, not just here to consume, to become mere recipients. Na tayo po, mga minamahal ko, tanggap lamang ng tanggap at ayaw natin magbigay at magbahagi ng ating po mga parte, mga minamahal ko. Amen? Para sa mga minamahal ko, hallelujah, ikatitibay ng bawat isa. There you go, mga minamahal ko. Hindi po maiiwasan na kapag pinag-uusapan po natin ang edification of the church, pagpapatibay sa iglesia, mangyayari po muna, mga minamahal ko, yung tinatawag na mutual edification. Yung pagpapalakas, pagpapatibay ng bawat isa sa loob ng kanyang iglesia. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ating tunghayan ang ating pong pambugan na teksto, diretso na lamang po sa Tagalog at ipa-flash na lamang po sa screen natin. Mga minamahal ko yung English translation niya. Mga minamahal ko, medyo nanginginig pa inyo pong abang lingkod. Mga minamahal ko, hindi ko maintindihan talaga. Medyo mabagsik itong tumamang trangkaso, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, siguro umiidad na rin ang inyong abang lingkod. I'm turning 53. Pero ngayon ko lamang talaga naranasan, mga minamahal ko, na ilang linggo na, mga minamahal ko, ramdam ko pa rin yung panghihina
ng aking pong physical na pangangatawan. Pero nangako mo na Panginoon, if you feel weak, I can make you strong, my son. Amen? I can strengthen you. Ang sabi naman ng Panginoon. So, nanguhumawak tayo mga minamahal ko sapagat mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman tayo self-sufficient dito. Amen? Amen? Tayo lamang po'y umaasa sa kahabagan ng mahal ng Panginoon, especially sa pagpapagaling sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya ating pong tunghayan, mga minamahal ko, ang aklat ng Epeso, from the book of Ephesians chapter 4, verse 16. Namnamin po natin, mga minamahal ko, ang sinabi ng talatang ito. Praise the Lord. Amen. Dito po ang sinasabi sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, ang talata ay 16. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nakakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay napapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Amen. Ama na Panginoon magpala at maglangis sa kanya pong banal na salita. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So nabanggit mga minamahal ko, hallelujah, sa tulong ng bawat sangkap na pinagsama-sama. Amen? Naririnig po natin mga minamahal ko, tayo po'y sama-samang sangkap sa iisang katawan. One body of Christ na tinatawag. Fitly joined together. So mga minamahal ko, meron pala tayong kanya-kanyang ambag, kanya-kanyang functions. Amen? Gampanin. Mga minamahal ko, amen? At walang magsasabi, mga minamahal ko, na mas mahalaga si brother and sister kaysa sa akin sapagkat meron siyang spiritual duties, meron siyang gampanin sa iglesia. Lahat po tayo, mga minamahal ko'y pawang mahalaga. Wala pong mga minamahal ko, hallelujah, nakakaangat sa iba. Tayo pong lahat, mga minamahal ko'y pantay-pantay, fitly joined together in the body of Christ for its edification, para sa pagpapatibay ng ating iglesia. Amen? Ang sabi ko nga, mga minamahal ko, there's that mutual edification also, mga minamahal ko, bago mga minamahal ko pumunta doon sa kabuuan, doon sa edification ng church as a whole, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, take note mga minamahal ko, yung sinabi dyan mga minamahal ko sa huling sentence niya mga minamahal ko. Make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Nabanggit mga minamahal ko, hallelujah, edifying of itself in love. So, let love be the highest motivation, mga minamahal ko, as we involve ourselves, mga minamahal ko, yung pag-ibig. Amen? Yun ang pinaka-dakila, pinaka-mataas, mga minamahal ko, na motivasyon, mga minamahal ko, kung bakit tayo, mga minamahal ko. Amen? May pakialam sa iglesia ng Diyos. May pagmamalasakit sa iglesia ng Diyos. At higit sa lahat, may pagmamahal sa iglesia ng Diyos. Amen? So mga minamahal, nasabi. Amen? Lahat yata mga minamahal ko sa New Testament, mga minamahal ko, makakabasa tayo ng one another. Diba? Because we are commanded to love one another. Care for one another. Strengthen one another. Pray for one another. Kumusta? An intention to love is not yet love unless it is consummated, na tinatawag. Yung intention mong magbigay ng pagmamahal
At intention pa lang yan ay hindi pa yan matatawag na pag-ibig sapagkat hindi pa naisa sa katuparan. Amen? Kaya parati kong sinasabi, mga minamahal ko, magpakita at magparamdam ng pagmamahal habang buhay pa ang tao. Sapagkat kung wala na siyang pakiramdam, mga minamahal ko, useless. No use. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, pag sinasabing mutual edification, mga minamahal, malaking bagay. Ang sabi ng Biblia, paano mo may ipakikita yung pagmamalasakit mo at pagmamahal? Sa kapwa Kristiyano. Nabalitaan mong may sakit, nagkaroon ka ba ng pagkakataon para madalaw siya? Dalon man lang, mga minamahal ko, hallelujah, ng kanyang makakain? Suportahan man lang? Matapik man lang dito, mga minamahal ko, hallelujah, sa loob ng iglesia? Malaking bagay po yun. Yung language of love is yung touch, di ba? Na kapag mga minamahal ko, tinapik mo, kinumusta mo, kinamayan mo, malaking bagay. Mga minamahal ko, na ano pa't mga minamahal ko, hallelujah, mas lalo, mga minamahal ko, na nakapagbibigay ng kalakasan, amen, kapag you have something to give. Nanghihina, binigyan mo ng pagkain, binigyan mo ng biscuit, binigyan mo ng sabaw, well appreciated yan, mga minamahal ko ng recipient, mga minamahal ko, grabe ang kanyang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon that somebody is caring for him. Somebody is loving him. In the church of God, mga minamahal ko, nang sabi nga natin, hindi ang mga dakilang patuto, yung mga pinagaling na cancer dito, kundi ang pag-ibig ng bawat isa. That is the greatest testimony in the church of God. Mga minamahal ko, pakatandaan po natin yan. And without that, mga minamahal ko, hallelujah, paano tayo tatawaging mga disipulo at mga lingkod ng Diyos na kung saan sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig? Amen? Kung hindi natin kayang ipamalas, iparamdam, mga minamahal, sa ating kapwa Kristiyano, sa ating mga spiritual leaders. Amen? Nabalitaan natin may sakit, ni man lang tininakyat, kumusta na po kayo? Buhay pa ba kayo? Malakas na po ba kayo? At kung meron tayong madadala, hindi tayo nanunumbat dito, mga minamahal ko, malaking bagay. Para sa agarang kagalingan, mga minamahal ko ng mga may karamdaman, kalakasan ng mga pinanghihinaan. Hindi tayo pwede, mga minamahal, tayo na lang ang palalakasin ng palalakasin. Mga minamahal ko, hanggang sa madrain, mga minamahal ko, ang enerhiya nung nagpapalakas, nagpapakain sa atin, paano na? Sino nang patuloy na magpapakain sa atin, magpapalakas sa atin, kung kami na tumatayo rito, mga minamahal ko, na nagpapalakas sa inyo, mga minamahal ko, panghinaan, kanino kami huhugot ng kalakasan? Napaka lame excuse na sasabihin niyo, may mahal na Panginoon naman ang magpapalakas sa inyo. Yan ang misplaced value minsan ng mga anak ng Diyos. Akala nila, puro mahal na Panginoon. Pero mga minamahal ko, hindi ba tayo inuutusan mismo ng mga Panginoon para maiparamdam, maipamalas sa ating mga kapatid ang kanyang pagmamahal? Hindi na siya bababa, mga minamahal ko, para, mga minamahal ko, hallelujah, talagang maramdaman natin yung pag-care sa atin, pagmamahal sa atin ng Diyos. Tayo mismo ang kakasangkapanin ng Diyos na magpalakasan sa isa't isa, magpatibayan sa isa't isa. Amen? Mas malakas pang palakpak sana, mga minamahal kong ating bang ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. Pagaanin natin yung mga may mabibigat na pasan. Amen? That's the favor we can do. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, hallelujah, mahirap tumayo dito sa pulpito.
Especially sa pagiging testimony leader. We want our church service, mga minamahal ko, na maging lively sapagkat naka-live tayo. Amen? At hindi lang yan ang primordial concern po natin sapagkat naka-live tayo. Tayo, mga minamahal ko, ay naghahandog ng papuri ng pagsamba sa buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, ang katampatang pagsamba po natin, huwag nating kaligtaan, ay yung buhay ding pagsamba. Amen? No less, mga minamahal ko, than that. Sapagkat iyan naman talaga ang deserve, ang inaasahan sa atin ng mga Panginoon. Amen? At kapag mga minamahal ko, medyo mahina ang inyong mga responses, mga minamahal ko, there's that negative vibes na absorb po ng mga tumatayo rito. At kapag ang mga tumatayo rito, mga minamahal ko, nagsimulang manghina, mahina na ang boses, mga minamahal ko, mahina na rin ang boses ninyo. Anong mangyayari sa ating mga minamahal ko service, mga minamahal ko? Diba? Para namang walang kagana-gana silang sumamba. Sasabihin ng ilan, ng mga nakaka-observe, mga minamahal ko. Para naman ng walang gana, walang lakas, walang enerhiya. Hindi yan, mga minamahal ko, ang inaasahan sa atin na mga Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, ito na. What can I share? Yan ang dapat mga minamahal matugunan ngayon, mga minamahal ko ng katanungan, sapagkat everybody share, di ba? Meron palang ambag ang bawat isa. What can I share para mapatibay ang iglesia ng Diyos? Sinasabi ng ilan, Brother Noel, wala akong pera. Sinasabi ng ilan, wala akong maraming verses na alam. Sinasabi ng ilan, I'm not good enough. Wala akong skills. At alam mo naman yan, Brother Noel, ako'y isa lamang hamak na ordinary brethren sa iglesyang ito. Pwede ba? Tanggalin na natin sa ating mga vocabulary, mga minamahal ko, yung sinasabi nating ordinary brethren. Hindi tayo mga ordinary brethren dito, mga minamahal. All of us are peculiar people of God. All of us are extraordinaries, mga minamahal ko. Wala pong ordinaryo dito. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, you are extraordinary. Sabihin mo. Hindi lahat ay nagsabi. Amen? Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo, you are extraordinary. Oh, mga minamahal ko. Para hindi tayo naniwala. Di ba? Tayo po'y mga peculiar people. Mga lahing hirang. Hindi tayo basta-basta, mga minamahal ko, na mga, amen, tao. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Mga kinasihan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. And that makes us so special. Amen? Di pa ba natin, hindi pa ba nagsisink in sa atin? Amen? Walang ordinaryong brethren dito. Hindi, Brother Noel, tagapalakpak lamang ako. Amen? Ito na naman yung mga minamahal ko, yung attitude po natin. Hindi tayo makawala-wala doon sa mga minamahal ko, pagiging self-deprecating. Self-deprecation. Ang self-deprecation, mga minamahal, yung pagbababa sa sarili. Less valuing of oneself, mga minamahal. At hindi maganda yan. Amen? Sasabihin mo, wala kang kayang gawin. Mga minamahal, patay lang, mga minamahal ko, ang wala nang kayang gawin. Buhay na buhay tayo, anak tayo ng Malapanginoon, pwede tayong humingi ng karunungan sa Malapanginoon, then we can do special things, mga minamahal ko. Hallelujah! Para sa Kanya. Amen? Malakas na amen! Para convincing, mga minamahal ko, purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lately, ang ating pong banal na iglesia, nabanggit kanina ang ating beloved ordained preacher, kasama ng mga ilang kapatiran, mga leaders, mga tumatayo rito, ay inaadya yata ng pagkakataon,
Pero alam po natin, mga minamahal ko, ito'y maliwanag na atake ng kalaban ng Diyos. Na umikot. Itong hindi ordinaryong trangkaso. Hindi ordinary flu, mga minamahal ko. Ang sabi nga nila, mga minamahal ko, para bagang isang variant, mga minamahal ko, ng COVID flu. Mga minamahal ko, yung simptomas, mga minamahal ko, walang lakas, masakit ang likod. Kagaya ng nababanggit ng ating pong mahal na kapatid, ating beloved Brother Daniel. Amen? Ay naranasan ng ilan. Mga ilan, mga pinagpala, sapagkat mga minamahal ko, hindi nagtagal. Pero mga minamahal ko, hallelujah, yung mga katulad ko, mga minamahal ko, at talagang ako po'y nabinat, at talagang grabe, mga minamahal kong dinanas kong panghihina, and until now, mga minamahal, hindi ko masasabing 100% recovered na ako. Siguro mga 97, 98, mga minamahal ko, sapagkat obvious naman, mga minamahal ko, hinahabol ko pa rin yung aking paghinga. I'm gasping for my breath. At talagang pasensya na kayo kung hindi tuloy-tuloy ako makapagsalita, mga minamahal ko, sapagkat alam ng aking mga anak, every now and then, mga minamahal ko, ako'y nagpapapahid, mga minamahal ko, yung something na mainit, mga minamahal ko, para talagang yung aking baga, ang aking likod ay lumakas. Mga minamahal ko, hindi makasipsip ng lamig. Mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At talagang, mga minamahal ko, ito po'y maliwanag na atake ng dyablo. Amen? Kung naalala ninyo, mga minamahal ko, yung pinag-aralan po natin ng One Wednesday church service, pagkatapos po ng ating 35th church anniversary, sino pa po nakakaalala nung do not rest on our spiritual laurels? Magtaas ng kamay. Hindi kayo nag-take note, mga choirs, mga minamahal? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, napag-usapan doon, mga minamahal ko, nung na-restore, mga minamahal ko, yung walls. Yung wall of Jerusalem sa pangungunan ni Prophet Nehemiah para ma-maintain po, mga minamahal ko, at maalagaan, hindi na masira, hindi makapasok ang kaaway ng Diyos, karakadakay naghirang si Prophet Nehemiah ng tinatawag na 3Ws. Sino po pong nakakaalala? Yung mga 3Ws na tinatawag? Number 1 ay mga wala nang nakakaalala. Hindi kayo nag-take note. Watchers. Pangalawa ay mga worshipers. Pangatlo ay mga workers. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At aminin man natin o hindi, somehow, mayroong isang gate, mga minamahal ko, na medyo napabayaang slightly open. Alam naman natin, mga minamahal ko, ang taktika ng kaaway. Do not give Satan a foothold. Huwag mong bibigyan siya ng pagkakataon na kahit na small opening lamang, mga minamahal ko, sa iyong pintuan, sapagkat talagang hindi mo namamalayan, nakapasok na siya. At talagang gagawin niya, mga minamahal ko, ang kanyang gustong gawin na kabuktutan, sirain, nakawin ang iyong pananampalataya. Bigyan ka ng karamdaman, amen? Bigyan ka ng kaguluhan ng iyong isip. Ang iyong dating payapang isip ay magugulo, mga minamahal ko. Magkakaroon ka ng pangamba, magkakaroon ka ng worries, mga minamahal ko, until such time, mga minamahal ko, hindi mo namamalayan. Naigupo ka na ng kaaway. Kaya mga minamahal ko, huwag tayong, amen? Huwag tayong, mga minamahal ko, maging kampante, ang sabi nga. Na parati tayo dapat on guard, mapagbantay. Because he's like a roaring lion, 1 Peter 5:8, mga minamahal ko,
whom, mga minamahal ko, is seeking whom to devour. Siya po'y parang liyong umaatungal na naghahanap ng kanyang masisila. At kapag hindi tayo nagbantay, naging prenteng-prente tayo, mga minamahal ko, hallelujah, inakaala natin, mga minamahal ko, na parati tayong nakatayo, mga minamahal ko, malakas tayo, mga minamahal ko, then that's the time, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang we will be caught flat-footed. We will be surprised, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maari tayong matumba. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, mga minamahal ko, anong sinabi dito? Lest Satan should get an advantage of us. Huwag nating hayaan, mga minamahal ko, na talagang malamangan tayo. Di ba? Satan is always there taking advantage, mga minamahal ko. Hindi yung mga makasanlibutan ang kanyang tinatarget. Amen? Nasa listahan niya parati ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, na talagang gusto niya, maibalik muli doon sa pusali. Maibalik muli doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa dati nilang kinalalagyan, mga minamahal ko, dumami, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga pupunta roon sa naglalagablab na apoy, naglalagablab na asupre, ang mga uod ay hindi namamatay, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi, mga minamahal ko ng talatang ito, mga minamahal ko, 2 Corinthians chapter 2 verse 11, kindly. Aklat ng ikalawang Korinto, kabanatay 2, talatay 11, ito pong sinasabi, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Amen. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sumabalik tayo, mga minamahal ko. What can I share? What can we share? What can you share? Sabi ko nga kanina, hindi po lahat ng iniaambag ay puro pinansyal. Hindi puro pera. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, James chapter 5 verse 16, pray for one another. Mga minamahal ko, hallelujah, panalanginan sa bawat isa. Walang involved na pera, di po ba? Hindi magastos. Anong gastos sa prayer? Ni isang kusing, wala, di ba? So kung mga minamahal ko, walang involved na gastos, amen, dapat pala manalangin ng manalangin. Kaya sinasabi ng mga talata, mga minamahal ko, hallelujah, na ating po nababasa, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Amen? Tinanong ko nung nakaraan, sino po dito, mga minamahal ko, honestly speaking, na doon sa inyong mga personal prayers, sa inyong mga tahanan, pagkatapos na makapagpuri, ay talagang inclusive ang inyong pong pananalangin sa ating beloved pastor and his immediate families. Magtaas ng kamay. Honestly, so, mangilan-ngilan lang talaga. Sino dito, mga minamahal ko, ang nananalangin para sa kanilang mga church leaders, sa mga pillars ng iglesia, sa mga tumatayo? So, mangilan-ngilan lang din. Sino dito, mga minamahal, ang nananalangin para sa kanilang kapwa Kristiyano? Good. Meron at meron. Mga meron, pero hindi lahat. More to be desired. Amen? Pero yun nga, mga minamahal ko, what can I share?
Brother Noel, wala naman akong pera talaga. Hindi naman ako talagang kahinaan ko yan, yung humarap sa tao. Mag-testify. Mahihain talaga ako. So, mga minamahal ko, ano yung area, therefore, mga minamahal ko, that we should make, mga minamahal ko, the most out of it, mga minamahal ko, i-capitalize natin, mga minamahal ko, amen? Kundi itong manalangin, amen? Para sa iba. Pero kung hindi natin nagagawa ngayon, mga minamahal ko, kumustahin natin ang ating pong mga prayer life, mga minamahal, puro asking prayer. Diba? Ilang minuto tayong nakikipag-ugnay na nanalangin sa Panginoon, puro asking, puro hingi. And sometimes, mga minamahal ko, nag-end na yung ating mga panalangin without even thanking Him. Walang thank you prayer na nangyari. Kaya nga mga minamahal ko, hindi tayo nagtataka. Yung panalangin natin para sa iba, mas mabilis tugunan ng mga Panginoon. Bakit? Hindi tayo nagtataka. Sapagkat yung, di ba? Intercessory prayer, mga minamahal ko, yung panalangin ng pamamagitan, yan po'y grabing nakakalugod sa mahal na Panginoon. Number one, hindi siya self-centered prayer. Hindi siya makasariling panalangin, di ba? Panalangin para sa kapakanan ng iba. Maaring sa kagalingan ng iba, kalutasan ng kanyang problema. Maaring, mga minamahal ko, sa patuloy na kalusugan ng iyong pastor, para mga minamahal ko, hallelujah, manatili, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagpapatibay sa loob ng iglesia. Maaring, mga minamahal ko, hallelujah, para sa iyong mga spiritual leaders, sa iyong mga church workers, na manatili sila sa kanilang katawagan, mga minamahal ko, gumaan ang kanilang pasan. Amen? Hindi sila masyadong mamroblema in the dispensation of their duties, mga minamahal ko. Amen? Ito pong lahat, mga minamahal ko, ipanalangin para sa iba, mga minamahal ko, and we're doing that sinasabing ministry of intercession, mga minamahal ko, na hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon bilang kanyang anak. Yes, hinahanap po ito. Ministry po yung intercession, yung ikay na mamagitan, mga minamahal ko, para sa panalangin ng iba, sa kapakanan ng iba. Amen? Hindi siya self-centered, selfless, mga minamahal ko. Minsan mga napipester na ang mahal ng Panginoon. Amen? Talagang, minsan ayaw na ng mahal ng Panginoon sa kakulitan natin. Makakasama sa atin, pero mga minamahal ko, very persistent pa rin tayo. Di ba? It becomes pestering in the ears of the Lord. Minsan, mga minamahal, hindi natin namamalayan. Puro, mga minamahal ko, payamanin mo ako, pangayamanin, biglan mo ako ng maraming pera, bigyan mo ako ng pagwapuhin mo ako, pagandahin mo ako. Puro pansarili. Kaya nga mga minamahal, eto na, sinagot na tayo. What can I share? Edi you can pray. Di ba? Kaya mo bang gawin? Kaya ba nating gawin? To pray, hindi lang para sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, kundi mga minamahal ko, sa ating pastors, church workers, spiritual leaders, and for our brethren. Pag nagawa po natin yan, mga minamahal, amen? Then mga minamahal ko, we have this ministry of intercession na talaga mga minamahal ko, hallelujah. Kahit hindi ka naman nalangin para sa pansarili mong pangangailangan, and all these things
shall be added unto you. Inuna mo kasi ang kapakanan ng iba, ang kapakanan ng iglesia, ang pagpapatibay sa iglesia ng Diyos bago yung sarili, then that's it, mga minamahal ko. You function, mga minamahal ko, hallelujah, as, mga minamahal ko, hallelujah, an important na sangkap. Amen? Sa iisang katawan ni Kristo. Palakpakan po natin natin po pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, mahalagang talata ng ating pong ipa-flash sa screen. Aklat ng unang Timoteo, kabanatang 2, ang talata ay 1 hanggang 3. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 2, talata 1 hanggang 3. Unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, para mas lalo natin, mga minamahal ko, hallelujah, ma-dissect, mga minamahal, at talagang nasaan yung, mga minamahal ko, hallelujah, intercessory prayer na tinatawag. Amen? Sinabi ng verse 1, mga minamahal ko, ng 1 Timothy chapter 2, I exhort therefore that first of all, una sa lahat, amen? So mga minamahal ko, yung mga minamahal ko, hallelujah, yung order of importance, mga minamahal ko, narito. First of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So, tignan natin kung atin talagang nagagawa. Mga minamahal, sa bagay, kanina, mga minamahal, pinagtaas ko kayo ng kamay. Ang dami pa rin. So, sana, mga minamahal ko, maging eye-opener itong ating naging tema ngayon. Amen? Hindi magastos manalangin. Siguro, mga minamahal ko, hallelujah, maglaan lang tayo, mga minamahal ko. Amen? Ilan ang inilalaan natin, mga minamahal ko, sa social media na sasabihin natin, napaka-busy ko, Brother Noel. Out of the 24 hours we're each given, mga minamahal ko, kumusta? Nakapaglalaan tayo, nakapaglalaan ba tayo, mga minamahal ko, ng panalangin para sa iba? Intercessory prayer, mga minamahal. Supplications, mga minamahal ko. Pasasalamat, mga minamahal ko, na sinasabi ng Biblia. Malamang hindi, di po ba? Honestly speaking. Pero marami tayong oras para sa pagpo-post. Marami tayong oras na sumubaybay ng ating mga paboritong palabas na mga teleserye. Marami tayong oras na mag-chat, mag-post, kung saan tayo napupunta, anong mga parties ang ating inaatinan, mga minamahal, amen? At kung ano-ano mga walang kwentang bagay na talagang kumukuha at talagang kumakain ng ating oras. Hanggang sa mga minamahal, wala na nga tayong nailalaan na panahon, mga minamahal ko, para sa ating pong ministry of intercession, pananalangin ng pamamagitan. Ating mga kapatid nung nakarang overnight, nanalangin para sa kanyang asawa. Amen? Na may sakit. At agad, mga tinugon ng mga Panginoon, that's the ministry, mga minamahal ko, of intercession. Panalangin para sa iba. Amen? Amen? Na hindi pala natin nagagawa, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal ko, hallelujah, for kings, sa verse 2, for kings and for all that are in authority. Sabi ko nga sa inyo kanina, amen? Sa mga namiminuno, sa mga may katungkulan, amen? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
Makakabuti rin sa atin itong mga minamahal. Amen? Sapagkat kung mga minamahal ko, malakas ang mga tumatayo, malakas ang mga nangangasiwa, malakas ang mga namiminuno, edi kalakasan na rin natin. Kalakasan na rin ng buong iglesia. Hindi po ba? Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Sa verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ito po'y mabuti at kalugod-lugod sa mata ng mahal na Panginoon na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So mga minamahal, ilan sa atin, at iilan nga talaga, ang nananalangin para sa kanilang mga spiritual leaders, mga minamahal, that God will clothe, damitan ng mahal na Panginoon, ng kanyang full armor na tinatawag. Ang ating teksto, mga minamahal ko, ay kinuha sa Ephesians chapter 6, verse 14 up to 17. Nananalangin ka ba? May ganito ka bang panalangin para sa mga spiritual leaders mo, sa pastor mo, na mga minamahal ko, damitan nawa, suotan nawa siya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Bigkisan ang kanyang bawiwang ng bigkis ng katotohanan. Suotan mo nga ng baluti ng katwiran. Clothe him or her with breastplate of righteousness. May mga panalangin ba tayong ganyan? Ang kanyang paa ay bigyan mo ng panyapak, nangahanda, mga minamahal ko, sa gospel of peace. Bigyan mo rin siya ng kalasag ng shield of faith, kalasag ng pananampalataya. Lagyan mo nga ang kanyang ulo ng helmet of salvation. At higit sa lahat, bigyan mo siya ng espiritu. Amen? Ng sword of the spirit, ng mga minamahal ko. What's the sword, mga minamahal ko, di ba? Espada. Espada ng Espiritu. Sword of the Spirit, mga minamahal ko, which is the Word of God, para talagang maisot niya. Protektodo siya. Kasi suot-suot niya ang full armor of God. Meron ba tayong panalangin na gano'n? Hindi pa umaabot? Hindi pa huli ang lahat. Amen? Huwag namang maulit, mga minamahal ko, hallelujah, na napabayaan po natin. Na marahil yung gate of prayer was left slightly open, kaya nakapasok ang kaaway ng Diyos. Medyo tayong mga naatasang tanod pinto, gatekeepers, watchers ay nagkulang. Nagkulang sa pananalangin, maaari. Sapagkat nung tinanong natin, mga minamahal ko, pinagtaas natin ang kamay, mangingilan-ngilan lang. At alam po natin ang kapangyarihan ng collective, interconnected prayer, mga minamahal ko, hallelujah, malaki ang nagagawa. Amen? Mas powerful than ever. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, pag may prayer brigade, pinapasa ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah, ang panalangin para sa iba, talagang grabe ang pagtugon, agaran ang pagtugon ng mahal na Panginoon because of that interconnected prayer. A prayer brigade. Amen? Imagine, mga minamahal ko, kung gaano ka-powerful ang mas marami ang nananalangin kaysa hindi. Huwag tayong makontento, mga minamahal, tayo na lamang parating ipinapanalangin. Tayo rin naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang
binigyan na ng unawa ng mga Panginoon. Alam na natin, mga minamahal ko, na meron tayong power. Amen? Bilang mga anak ng Diyos. We can always pray. We can always petition the Lord. Amen? Bakit hindi natin gawin? Imagine kapag mga nagtuloy-tuloy ang pananalangin, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos na nagmamalasakit, gusto nilang protektahan, hallelujah, ang kanilang church, mga minamahal ko, hallelujah, ipinanalangin nila mga minamahal ko mga pillars, amen, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, mamaya maintindihan po natin bakit mas unahin, first of all, mga minamahal ko, make an intercession, mga minamahal ko, hallelujah, para doon sa mga namiminuno, sa mga nangangasiwa, bakit mga sagutin tayo, mga minamahal ko ng ating pong pag-aaral. Amen? Yung interconnected, walang patid na pananalangin will make a hedge. Amen? What is hedge? Bakod. Amen? Noon, mga minamahal ko, sapagkat magastos ang, iba pagka nagtayo ka ng bricks, yung wall, mga minamahal ko na makapal, talagang aabot, mga minamahal ko, aaksaya ka ng mahabang panahon. Amen? Kaya ang ginagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ng may mga alaga, during the old days, mga minamahal ko, ay nagtatanim ng hedge of thorns na nagsisilbing pinakabakod para ang kanilang mga alagang tupa, alagang mga kambing, at kung ano-ano pa ay maprotektahan sa mga wolves, sa mga tulisan, mga minamahal ko. Amen? At talagang nais, mga minamahal ko, kainin ang kanilang mga alaga. Let's show, mga minamahal ko, ano yung sinasabi ni Brother na heads of thorns? Mga minamahal, kung ating pong na-flash, yan po. Yan po yung itsura, mga minamahal ko, ng hedge, bakod, buhay, mga minamahal ko, hallelujah, na halaman, na may mga tinik-tinik. Diba? Yung buganbilya. Mga minamahal ko, hallelujah, classic example ng mga minamahal. Kapag hinayaan po natin yung buganbilya, ginawa natin bakod, mga minamahal ko, amen, hindi po siya basta-basta mapasok sapagkat masugatan, mga minamahal ko, yung mga nag-a-attempt, mga minamahal ko, na tumawid doon sa yung, di ba, a thick, mga minamahal ko, bush of bougainvillea na may mga tinik, mga minamahal, amen? Yan kapag naparami, mga minamahal ko, buhay kasi lumalago yan at kumakapal at mainam, mga minamahal ko, na gawing bakod para sa mga alagang hayop ng mga sinaunang tao. Palakpakan muna natin yung pinakamamalupangin. So alam na natin, may idea tayo kung ano yung heads of thorns, mga minamahal. Amen? Amen? So mga minamahal ko, Job in his days, kilala natin si Job, di ba? In his days, mga minamahal ko, hallelujah, meron siyang ini-enjoy, mga minamahal ko, na tinatawag na threefold, tatlo, mga minamahal ko, na heads of protection from the Lord. Grabe. Amen? Para sa kanya, sa kanyang pamilya, at para sa kanyang mga possessions, mga ari-arian, mga hayop, mga alagang hayop, mga minamahal. Amen? Sa aklat, mga minamahal ko ni Job, kabanatang 1, ang talatay 10 hanggang 11, kindly. Ibisaklat ni Job ang kabanatay 1, talatay 10 at 11. Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. Amen. Ang mga Panginoon magpaalat maglangis sa kanya po mga banal na salita, mga minamahal. So nakita natin, mga minamahal ko, hallelujah, basahin ko muna sa wikang Ingles sa verse 10, how does not made an hedge about him? Yung tinatawag, mga minamahal ko, di ba kinulong mo siya ng bakod ng iyong proteksyon? Siya at ng kanyang buong pamilya,
pati na, kasama na ang kanyang mga ari-arian. Kaya mga minamahal ko, grabe mga minamahal, hindi nagalaw ni Satan si Job, amen, hanggat hindi mga minamahal ko, inalis yung shield. Amen? Yung protection ng Panginoon, hindi nakakilos si Satan na maisakatuparan niya yung kanyang kabuktutan unless, mga minamahal ko, inalis. Pinayagan kasi ng Panginoon. Amen? Inalis yung heads of protection, mga minamahal ko. Amen? Sa kanya, hindi naman sabay-sabay na nangyari na inalis, mga minamahal ko. Una, inalis muna mga minamahal ko doon sa mga minamahal ko, kanyang mga pamilya. Amen? Talagang nagkandamatay ang lahat ng kanyang mga anak. Amen? Natira pa, ngunit natira ang kanyang asawa. Di pa tayo magtatanong, oh, Brother Noel, bakit nga ba hindi na naisama yung kanyang wife? Yun lang kanyang mga anak ang namatay. Di ba tayo curious malaman? Gusto ba natin malaman ang dahilan? Amen? Side issue, mga minamahal ko, pero gusto niyo na rin lang, mga minamahal ko, interesante ba tayong malaman? Kasi mga minamahal ko, kung pamilya, mga minamahal, dapat naidamay na, naisama na, pati na ang kanyang asawa. Pero hindi yun ang nangyari. Bakit nga ba? Well, alam ni Satan that some are useful alive rather than dead. Amen? At ito mga minamahal ko, kapag ka ikay nasa kapighatian, ikay mga dumaranas, mga minamahal ko, ng, well, maaring karamdaman, maaring napakabigat na problema sa buhay. Amen? Dumaranas ka ng kawalan, nawalan ka ng mga loved ones. Amen? Sinong unang-unang inaasahan mo ng suporta at tulong? Hindi ba yung kabiyak? Dahil ang kabiyak ay katuwang, di ba? Magsasama kayo sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sa karamdaman. Pero mga minamahal ko, hallelujah, uy, hindi ko papatayin tong asawa ni Job. Nakita ni Job, nakita ni Satan, na mas magagamit niya, mga minamahal ko, yung asawa ni Job para mapester din siya. Amen? Sapagat yun nga, mga minamahal ko, imbis na, mga minamahal ko, hallelujah, damayan ang kanyang mahal na kabiyak. Well, noon siguro, mga minamahal ko, in happier days, doon sa panahon ng kasaganaan, uy, loves kita, mahal. Okay ang lahat eh, di ba? So yung karakter talaga ng tao, even yung kabiyak mo, malalaman mo yan. In the days of trouble, in the days, mga minamahal ko, na dumaranas kayo pareho ng pagsubok. Trials. Amen? Yun nga, mga minamahal ko. Yung pagpester, yung pagiging naging wife ng kanyang asawa ay mas malala pa. Na ang sabi nga, mga minamahal ko, na-provoke na si Job, na ang sabi niya, ikaw na hangal na babae. Diba? Grabe na ang provocation ni Job. Masabihin ng kanyang asawa, ang kanyang mahal na kabiyak na hangal na babae. Di ba? It's the least, mga minamahal ko, na talagang tawagin natin ang ating mahal na kabiyak na hangal na babae. Amen? Ano po kasi ang ginawa nung asawa ni Job? Itakwil mo na! Itakwil mo na ang Diyos mo! Pagkatapos ng ating naranasan na ito, may gana ka pa bang magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, pasalamatan siya? Ikaw na hangal na babae, marunong ka lamang bang magpasalamat sa Panginoon sa gitna ng kasaganaan? At kapag ka nawala na ang mga ibinigay ng Diyos, ay hindi ka na magpapasalamat sa Kanya. So yun, mga minamahal ko, side issue, mga minamahal ko, natanong nyo kasi, pinag-aralan na rin po natin, nahagip na. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, balik tayo. So pwede pala na we can make a hedge
bakod. Amen? Kung si Job ay nag-enjoy ng hedge of protection, pwede pala mga minamahal ko na we can create a hedge din dito sa ating pong banal na iglesia. Kung magsasama-sama ang lahat. Kung i-involve ng bawat isa ang kanyang sarili sa pananalangin, sa intercessory prayer na tinatawag, prayer of supplication, prayer of thanks, mga minamahal, para sa iba. Pwede po pala. Posible po pala. Amen? Kung gagawin natin, it's just a matter, mga minamahal ko, of priorities. Afford po ba natin, mga minamahal ko, na talagang mapilayan ang ating pong banal na iglesia? Di ba hindi? Hindi. Dahil ang sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, bakit kinakailan po nating unahin sa ating mga pananalangin ang mga tumatayo, ang mga namiminuno, ang mga leaders? Sapagkat sila po, kami po ang mas vulnerable na tinatawag sa Satan's attack. Hindi niyo napapansin? Amen? Sa isang pamilya, para masira, sino bang uunahin? Di ba ang haligi at ang ilaw? Susunod na yung mga anak, madali na. Amen? Kapag nabuwag ang haligi at ang ilaw ng tahanan, then madali na. It's a broken home. It's a broken family. Kagaya rin dito, mga minamahal ko sa spiritual na aspeto. Inuuna, mga minamahal, ang mga nangangasiwa na mga namiminuno, yung mga ginagamit para talagang, mga minamahal ko, madali na. Mga minamahal ko, hallelujah. Para kay Satan, mga minamahal ko, na talagang guluhin, wasakin. Pero hindi siya magtatagumpay. Kung atin pong maisa sa katuparan, ang hiningi sa atin na Panginoon ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, na ministry of intercession. Amen? Maglaan ng ating mga panalangin para sa iba, then we can make a hedge of protection para sa ating pong banal na iglesia, sa ikatitibay nito, hindi pa makakapasok, mga minamahal ko, hallelujah, ang gawa, amen, ang atake ng kalaban ng Diyos. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, isa pang tagpo na kung saan, mga minamahal ko, itong si Satan talaga walang ginawa kundi mamaalam sa mahal na Panginoon. Di ba? Magsumbong. Isa pang tagpo na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, na mamaalam na naman si Satan para ang isang disipulo, mga minamahal ko, kanyang maliglig. Nabanggit, mga minamahal ko, nung nakaraang overnight prayer worship po natin, mga minamahal ko, mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang namaalam siya talaga sa mahal na Panginoon. At talagang very insistent na si Satan, mga minamahal ko. Pwede bang na talagang ipaalam ko yung isang disipulo mo na aking maliglig, mga minamahal? Pero mga minamahal ko, hallelujah, anong dahilan? Out of the 12 apostles ni Kristo, bakit sininggle out si Peter? Sino nakakaalam po ng dahilan? Di ba? Medyo bagong aralin sa atin, mga minamahal ko. Out of the 12 apostles, mga minamahal ko, bakit talagang sininggle out? Si Pedro, ang gusto kong maliglig. Si Simon, Pedro, ang gusto kong talagang salain, gawan ng masama. At talaga ipinapaalam niya sa mahal na Panginoon. Basahin po natin minsanan pa, Luke o aklat ni San Lucas, Kabanatang 22, ang talata 31 hanggang 32, kindly. Sa aklat ni San Lucas, ang Kabanata 22, ang talata 31 hanggang 32, ito pong sinasabi,
Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So mga minamahal ko, eto na naman, isang tagpo na naman na kung saan naman maalam na naman ang kaaway ng Diyos na gusto niyang ligligin. Amen? At talagang dumaan mga minamahal ko sa talagang grabing trials, pahirapan. In short, mga minamahal ko, si Apostol Pedro. Bakit nga siningle out siya? Dahil mga minamahal ko, alam po natin ang dahilan. Ito po ang dahilan. Sapagkat mga minamahal ko, among the 12 apostles, sino po ba ang kinukonsider binigyan ng pasanin na maging visible leader nila kapag ka ang mahal na Panginoon, the chief shepherd, ay nasaktan, sinaktan, mga minamahal ko. Mangangalat ang mga tupa. And obviously, mga minamahal ko, ang magiging visible leader nila, kaya nga ang sabi ko nga, mga unahin ang ating pumapanalangin sa mga leaders, mga minamahal. Amen? Ang visible leader nila ay si Apostol Pedro. Kaya gusto nga, mga minamahal, unahin talaga, mga minamahal ko, siningle out siya. Si Pedro ang gusto ko, wala nang iba. Sapagkat, mga minamahal ko, mangangalat ang mga tupa, masasaktan ang Pangulong Pastol, hallelujah, at ang magiging visible leader nila by that time will be Peter. Amen? Amen? At maaari tayong magtaka, bakit Simon, Simon? Mga minamahal, yung dating pangalan pa ni Pedro, mga minamahal ko ang pag-address sa kanya, sapagkat alam niya, mga minamahal ko, yung mga kapalpakan ni Simon. Amen? Alam po natin mga minamahal ko? Amen? Ano ang mga kapalpakan ni Simon, mga minamahal ko? So impulsive, mga minamahal ko. Mayabang siya, very overconfident. Among the apostles, mga minamahal ko, ang dami niyang mga mistakes talaga at mga kapalpakan. Mga minamahal ko, mga sinasabi niya, mga minamahal ko, na hindi niya man na talaga ginagawa. Hindi mahal na Panginoon. Malayong mangyari sa iyo. Ang mga daranasin mong yan na sinasabi mo na ikay mapapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga minamahal ko, all of a sudden, mga minamahal ko, hindi naman talaga nais i-rebuke ng malang Panginoon. Ang sabi niya, Satan, lumayo ka. Eto na naman sa Pedro, mga minamahal ko, nung sinabihan siya, mga minamahal, hinihingi ang kaluluwa mo. Gustong ligligin ni Satanas, pero ipinanalangin na kita na sana'y huwag kang magkulang. At kapag ka nakabalik ka na, ang sabi ng malang Panginoon, hallelujah, be ready, sapagkat bibigyan pa kita ng mas mahalagang tungkulin, gampanin, pangalagaan mo ang mga tupa. Sapagkat alam ng malang Panginoon, di ba, by that time, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mangangalat ang mga tupa, sapagkat sasaktan ang Pangulong Pastol, ang sabi na naman ni Pedro, here he goes again with his impulsiveness, mga minamahal ko, yung kanyang overconfidence, yung kanyang kayabangan. Hallelujah. Malapang itaga mo sa bato. Kakasamahin mo ko. Kung saan ka pupunta, magpapakulong ako. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Agaran na namang nirebuke siya. Di ba? Titilaok ng 3 times. Amen? Ang manok, sabay mo kong ikakaila, Pedro. So mga minamahal ko, hallelujah. Yan po mga minamahal. Si Satan, wala siyang kapangyarihan, mga minamahal ko, na tapasukin talaga. Amen? Pero mga minamahal, pasukin, mga minamahal ko, yung hedge, yung bakod. Pero sa ating kapabayaan, medyo nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng slight opening. Slightly, mga minamahal ko, hallelujah, medyo nagkaroon ng siwang. Amen? Napasukan tayo. Pero let this be a lesson from us. Na wag na tayong magpabaya, mga minamahal ko. Amen?
Now, together, mga minamahal ko, yung collective prayers po natin, yung interconnected prayers po natin, kung talagang, mga minamahal ko, magiging seryoso tayo at gagawin natin, mga minamahal ko, ang iniuutos sa atin ng mga Panginoon, that we pray for one another, we pray for our pastors, we pray for our church leaders, we pray, hallelujah, sa ating pong mga nangangasiwa, and we pray para doon sa iba, mga minamahal ko, hallelujah, merong heads of protection na kung saan hindi mga mapepenetrate ni Satan. Mamamaalam mo siya ng husto. Di ba? Amen? Di ba? Hindi naman siya nakagalaw talaga, nakakilos, hanggang talagang hindi inalis na malapang, hindi pinayagan na malapang Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, last verse na po, mga minamahal ko, hallelujah. Itong sinabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng John chapter 10, mga minamahal ko, verses 27 and 28, mga minamahal ko. And before that, mga minamahal ko, doon sa nangyaring, mga minamahal ko, pamamaalam na naman, mga minamahal ko, di ba? It's a relief to know that we have this promise from God, na until now, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy siyang namamagitan sa atin, di ba? Ang sabi nga niya, ipinapaalam ka ni Satan sa akin, pero hindi ako pumayag. Amen? Ipinalangin na kita. Anong sabi mga minamahal ko? That goes to show that until now, we're so blessed sapagkat ang mahal na Panginoon ay nariyan pa rin bilang ating pong mga minamahal ko, hallelujah, intercessory prayer warrior. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Namamagitan siya sa atin. Kung paano siya namagitan kay Pedro, kay Simon, mga minamahal ko, na talagang, amen? Ay talagang liligligin na talaga. Sisirain na talaga si Simon Pedro by that time. Hiningi na ang kanyang kaluluwa. Mga minamahal ko, pero hindi pinayagan ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi mga minamahal ko ng mga last verses na ito, mga minamahal ko, hallelujah, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give to them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang sino mang makakagalaw sa kanila hanggat hindi ko pinapayagan. Amen? Kaya nga mahal, para hindi pumayag ang mahal na Panginoon, amen? Hindi, mga minamahal ko, talagang mangyari ang hindi dapat mangyari. Amen? We cannot afford, mga minamahal ko, hallelujah, na mapilayan. Magkaroon, mga minamahal ko, hallelujah, ng karamdaman ng mga tumatayo sapagkat hindi makabubuti sa atin. Amen? Anong sabi, mga minamahal ko, hallelujah? Patuloy kayong manalangin. Amen? I love to see that hedge na inyong bubuuin. Gusto kong makita yung bakod na inyong bubuuin sa pamamagitan ng inyong walang patid na panalangin. Diba? An interconnected prayer will make a hedge. Pero kung iilan-ilan lang, kung halimbawang chain of prayer, mga minamahal ko, para magsilbing bakod, kung ilan-ilan lang, 10 lang ang nanalangin, at kapag kayong 10 nag-encircle dito, kulang. Kulang na kulang, di po ba? So mga minamahal ko, walang proteksyon. Anytime pwedeng makapasok ang gustong pumasok. Basahin natin yung last 2 verses, mga minamahal. Dito po sa aklat ni San Juan, sa kabanata ay 10, talatay 27 hanggang 28. Ito pong sinasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen.
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Hindi lamang chain of prayer. Di ba, Brother Daniel, yung arm chain. Amen? Nakikita niyo yan sa mga rallyista, di ba? Anong ginagawa ng mga nasa front? Mga frontliners kapag ka may rally? Para hindi mabuwag ang kanilang hanay, sila ay naghahawak-hawak ng kamay. Hindi lamang kamay, mga minamahal ko, ganyan. Kapit bisig. Tama, mga minamahal? Amen? So yun ang hinahanap sa atin, yung kapit bisig na pananalangin. So that we can make that hedge of protection na makabubuti at makapagpapatibay sa ating pumbanal na iglesia for our mutual edification and for the edification of the church as a whole. Naway na aralan tayo. Nawa, mga minamahal ko, hindi pa huli ang lahat. Amen? Huwag na nating hayaan pa, payagan pa, mga minamahal ko, na makapagbigay ng mga minamahal havoc, distraction, panggugulo ang kaaway ng Diyos sapagkat hindi makabubuti. Amen? Huwag tayong magtawa. Malaking responsibilidad ito. Amen? Kung hindi natin magawa, mga minamahal ko, paano na? Pero wag niyong sabihin sa akin, wala akong oras, Brother Noel, sapagkat that will be a shallow, hindi katanggap-tanggap na rason. Marami tayong oras kung tutuusin. Amen? Hindi tayo gugugol ng mga ilang oras sa pananalangin para sa iba. Amen? Ang sabi ko nga sa inyo, kapag nanalangin tayo para sa iba, amen, yung mga personal natin, mga pangangailangan will just be added unto us. Sapagkat inuna natin, amen, ang iba, hindi naging self-centered, mga minamahal ko ang ating pumapanalangin, and that's, mga minamahal ko, yan ang kinalulugdan. Diba? Yung verse 3 ng 1 Timothy chapter 2, mga minamahal ko, yun, mga minamahal ko, ang sabi, mga minamahal ko, nalulugod na mainam ang Panginoon sa mga supplications, mga pananalangin, mga intercessions na ito, mga minamahal ko. Awitan natin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Psalms 23. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi na ako magkailangan lumakad man ako Sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Akin kuman ang landas ng panganib, ako'y wala na katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ng aking kaaway, kanyang bilang ako'y ingatan. Kabutihan niya't away ay kakamtan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Pupurihin ko siya magpakailan pa man. Sing from the bottom of our hearts, mga minamahal. Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mag-aalinlangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya'y susubaybay sa aking daan.
Jesus, magpakailanman. Chorus, mga minamahal ko. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot ay kaniyang papawiin. Oh, hallelujah! Thank you, Lord for shielding us. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for caring. Hindi nagkulang kailanman ang mga Panginoon. Araw, pupurihin ko si Jesus, magpakailanman. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot ay kaniyang papawiin. Purihin ang pinagkabawal ng Panginoon. Let this be a prayer. Psalms 23. Even though I walk into the valleys of death, yet I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff comfort me. Mga minamahal, pinagtagumpayan na ng mga Panginoon ang laban against kay Satan. So mga minamahal ko, hallelujah, hindi na tayo talunan. Pero kung tayo magpapabaya, amen, hindi natin susundin, mga minamahal ko, hallelujah, ang hinihingi sa atin. Ang iniuutos sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na manalangin, mamagitan para sa iba. Mamanig para sa iba. Unahin ang kapakanan bago ang ating mga sarili, kapakanan ng iba. That's selfless. Yan ang pagiging Christ-like. Na sana mga minamahal ko, we start doing na. Umpisahan na natin. Amen. Kaya po ba mga minamahal? Do not commit just for the sake of committing, mga minamahal ko, sa tao. Maging accountable tayo, mga minamahal ko, hallelujah, para sa isa't isa. Higit sa lahat sa mga Panginoon. Tayo po, mga minamahal ko, sama-samang dumalangin, muling dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal, Panginoon. Para sa ating mga pangangailangan, mga minamahal ko, hallelujah, at parati, unahin ang pangangailangan ng ating banal na iglesia, ang patuloy na kalusugan, kalakasan, amen, ng ating pong minamahal evangelista, World Estrada Almeda, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasama, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga church workers, spiritual leaders, at ang mga iba, nangangailangan po ng ating pong mga panalangin. Maaring ating mga kamag-anakan, mga loved ones, mga kapatiran po natin na hindi na natin nakakasama. Amen? Sa ating mga pananambahan. Amen? Pagkaroon tayo ng pasanin, mga minamahal ko. Patunayan talaga natin, mga minamahal ko, hindi lamang lip service yung sinasabi natin, we care for each other. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging mga minamahal ko, hallelujah.
responsable sa isa't isa. Maging mapagmahal. Malasakit na tunay. Pag-ibig mga minamahal ko na hindi pa kunwari. Totoo. Totoong pag-ibig mga minamahal ko. Hallelujah. Na mga minamahal, sinabi nga po natin kanina, mga minamahal ko, hallelujah, our highest motivation, mga minamahal ko, edifying the church in love, mga minamahal ko, hallelujah. Na mga minamahal ko, sama-sama tayong dumalangin, dakilang Diyos sa mambanal, makapangyarihan sa lahat. Mahal Panginoon, wala kaming ibang inuuna, kundi kapakanan ng aming pumanal na iglesia, ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng aming pong minamahal na evangelista. Ganon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang aming pong mga minamahal na mga manggagawa. Sa mga may mga karamdaman pa, sa may mga kabigatan, may mga dinadalang anumang problema, mahal Panginoon, tulungan mo po sila. Kami namamagitan sa iyo panalangin na ito para maabot po sila. Patugunan ang kanilang mga pangangailangan, mahal Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng panalangin ng yung taong nilangisan ng aming pong minamahal na evangelista, World Estrada Almeda. Amen and amen. Ipatong po natin ating pong mga kaliwang kamay sa ating pong mga karamdaman kung pagmumura kaliwang kamay. Ipatong po natin sa ating pong mga bibig. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay tayong hallelujah, palayasin anumang mga balakid na yan. Mga minamahal ko, hallelujah. Sa ating pong patuloy na paglilingkod sa Kanya. Mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah. Sama-sama tayong muling dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa pangalan namin pinakamamala, Panginoon, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri naman demonyong mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes. Hallelujah. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. All problems be solved in Jesus' name. All vices begun in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At the top of our voices, walang magbibiro mga minamahal ko, sabay-sabay po tayong lumukso. Amen? 3 times mga minamahal ko yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Let us all shout and jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And that ends ang mga minamahal ko, yung ating pong pag-aaral. Medyo napahaba ng konti, mga minamahal ko, sapagkat yun ang hiningi ng pagkakataon. Amen? Amen? At nawa mga minamahal ko, hindi na inip. Amen? Kundi na aralan, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. At tayo po mga minamahal ko, darako sa mga mahalagang announcements. Mga minamahal ko, narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Noel Braganza, at purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa kanyang banal na salita na ating muling napakinggan, na pag-aralan sa araw na ito. Amen. At bago po tayo dumako mga minamahal sa announcement, meron pong baguhan, amen. Atin pong kindly po, mga minamahal sa atin pong mga beloved choir, paki-assist po yung atin pong mga bisita, amen. Atin po silang patanggapin. Praise the Lord. Yung ating pong mga bisita kanina, yung binanggit po ng ating beloved ordained preacher, amen. I-assist po natin sila, mga minamahal. Kung sila po'y naihiyang pumunta sa harapan, maging sa kanila pong kinaupuan, patayuin na lamang po sila dyan, mga minamahal. Kahit tumayo na lamang po sila dyan. Praise the Lord. Sa mga minamahal naming bisita, magiging kapatid, sa mahal na Panginoon, kayo po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat kami po ay naniniwala, mga minamahal, na ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito po sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Iglesia ng Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Kayo ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. And yung narinig ang mga patotoo na kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan at himala na katuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Kung ibigay ninyo ang inyong buhay sa Kanya, isuko ang lahat sa ating mahal na Diyos, kayo rin po ay Kanyang pagpapalain. Amen? Ito po ang reglamento o susi ng kaligtasan. Kailangan ninyo ang 4 na susing ito upang mabuksan ang pintuan ng langit at maging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Una po, ang pananampalataya, sinasabi ng Hebreo 11:16, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sampalatayanan mo na ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus, upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang pagsisisi, aklat ng unang Juan, kabanatay 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Amen? Pagsisihan po natin yung ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito at kailanman ating ipangako sa ating dakilang Diyos na ito'y hindi na natin muli pang babalikan pa. Amen? At kapag nakita ng Diyos ang inyong mga puso na talagang kayo po ay taus-puso na nagsisisi, tutulungan kayo ng ating dakilang Diyos sa inyong nais na pagbabago. Amen? Ang pangatlo, ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Aklat ng Gawa, kabanatay 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan talagang mabautismoan sa pangalan ni Jesus sa tubig. Amen? Para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang ika-4, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magsasagawa po niyan. Kung nakita po ninyo kanina habang nag-aawitan ang mga beloved choirs, mga nagsisitumbahan, akala mo talagang nakuryente, mga minamahal, ng ilang libong voltahe, mga minamahal, na parang nakuryente ng ilang libong voltahe. Yun po ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen? At sa mga oras na ito, ihanda po natin ating mga sarili at ating isuko ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang tanda ng pagsuko, ating itaas ating dalawang kamay at sumunod po sa maiksing panalangin na ating babanggitin. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong si Kristo, narito po ako, o mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan at linisin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mo pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangalista Pastor Wel Estrada Almeda, marami pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang narito, na ililapit mo sa iyong banal na paanan,
aming idinadalangin. O malapeng isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. O malapeng iligtas mo po siya, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, at patuloy mo pong panghawakan, patatagin ang kanyang pananampalataya hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis makapangirang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong umupo, kung minamahal. Subalit mga minamahal, sa aming minamahal na bisita, hindi po dito nagtatapos sa pagtanggap ng 4 na reglamento ng kaligtasan. Mga minamahal naming mga bisita, tayo po ay maglingkod, patuloy na maglingkod, dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos 3 times a week, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng Bible, ang magtiis hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Amen? Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Tayo na po'y darako, mga minamahal, sa ating pong announcement sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy ni, amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa atin pong napakabait na pinakamamahalapang Jesus po lamang. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan ng ating pinakamamahalapang Jesus, atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, iginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa mga minamahal naming bisita, huwag po kayong uuwi na hindi nababautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Napakalaga po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Huwag po kayong mag-alala sa inyong kasuotan sapagkat hindi po yan mababasa. Meron pong ipapagamit ang mga beloved choir, inyong pamalit upang hindi po mabasa ang inyong suot. Amen? Sa mga minamahal naming mga baguhan, amen? Patuloy po kayong dumalo sa ating mga regular na gawain upang lumago ang inyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Mga minamahal, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at mag-akay pa po tayo ng maraming kaluluwa. Amen? At dalhin ang ating mga mahal sa buhay at mga bunga dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At narito po mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach sa tuwing araw ng linggo. Mga minamahal, linggo, magsisimula po ng alas 9 hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. At sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula po ng alas 9 ng gabi ng Biyernes at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Amen? At subaybayan po natin, mga minamahal, ang ating programa, amen, sa telebisyon, Jesus Miracle Crusade International Ministry sa PTV Channel 4, mga minamahal, sa tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw ng linggo, mga minamahal. Amen? Meron po tayong Bible study sa lugar ng Tibag, mga minamahal. Atin pong suportahan ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa tuwing araw po yan ng Martes, Bible study sa lugar ng Tibag, Barangay Tibag, sa bahay po mismo ng ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, mga minamahal. Diyan po sinasagawa ang Bible study, mga minamahal. At 10 piso, 5 piso para po sa ating TV program. Huwag po natin kalimutan idaan sa information. Kung meron po tayong mga katanungan na hindi po natin mabigyan ng kasagutan, mga gumugulo sa ating mga isipan, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers,
tayo lamang po ay lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher dito po sa mga beloved brothers, sa mga beloved sisters po, doon po sa ating sa information sa kinaroroonan ng ating beloved sister Ate Didi Vines here. Praise the Lord. Amen. At meron pong lay hands, mga minamahal. Amen. Meron pong lay hands after ng closing prayer sa ating kinaupuan. Manalangin na po tayo. Magsisin na po tayo, mga minamahal. Atin na pong ihingi yung atin pong mga shortcomings, yung ating mga kakulangan sa ating dakilang Diyos upang kapag tayo po ay nagpa-lay hands, agad-agad po, amen, ibibigay ang katugunan sa ating mga panalangin. Amen? At bilin ng ating mga dearly beloved parents in the Lord, kabilin-bilinan, mga minamahal, wag po tayong umabsent. Amen? Kung nagnanais tayo, nag-a-aspire tayo ng rapture of the church, mga minamahal, ayaw nating mapasama sa pugutan ng ulo, mga minamahal, dumalo tayo ng 3 beses, mga minamahal. Maging sa Bible study, daluhan po natin, wag po tayong a-absent, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po ang lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang pangunahan po tayo sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord po. Dumalayan po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa taglay po namin buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, pampatuloy. Mahal na Panginoon, paglingkuran ka namin, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, magamit mo itong aming buhay, yung sa pagkatawag, pagkahir mo po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po sa mag-aapong ito, mahal na Panginoon, namin paglilingkod sa iyo na pinagpalat nila sa mo, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay ng patutuloy yung mga anak. Mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved adults choir, children's choir, youth and singles choir. Mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved finest generation choir, ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, natangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Maging sa bahagi ng pagbibigay ng katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Salamat po, higit na lubos po lang pinasalamatan ang dakilang banghilyo ng kaligtasan na dala po ng aming lumig, mga aral siyang tanglaw, gabay salamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, sa kaming katitibay ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa kaluluwa, mahal na Panginoon, na dinagdag mo, mahal na Panginoon, na sila po yung makasama at makapiling po namin sila, mahal na Panginoon, sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. At sa araw po ng aming midweek service, mahal na Panginoon, yung mga anak na wala po dito, mahal na Panginoon, mga tumalikod ng hinat, nanlulupay-pay, mga tinawag mo sa iyong banal na karsosada, mahal na Panginoon, tumanggap, nagbabautismo mo sa iyong banal na pangalan, sa bawat aming panambahan, kayo po may kapangyarihan, umipon ang kanilang mga puso, alang-alang sa iyong kabagan. Lagi mo yung paunawa sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, walang makapag-ingat, pagliligtas sa amin sa huling araw na ito na mapanganib, kundi itong aming ginagawa na katapatan sa paglilingkod sa iyo, higit sa lahat, sa kaligtasan buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Sa pansamantala namin pag-iwalay, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas maluwalhati, na paratingin mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, at sumaamin ang kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapan, kasakdalan ng lahat. Sa pangkalatan panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.